Sa buhay na ito'y maglalakbay tayo, langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kay tuli ng takbo ng orasan, maging ang araw kay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin, sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. Magandang umaga po sa bawat isa. World is not our final. Good morning kaya Sister Edith at Pastor Boy diyan sa Pangin, Laguna. His truth our guide. Ganun din kay Hilda Fruto, good morning. By
our side. At kay Pastor Edgar Alan Basco, good morning po diyan sa Mabitat. Magkapatiran diyan sa Mabitat, Laguna. Sister Nita, good morning. Sister Gemma, good morning. Magandang umaga po. Yan sa Naga City. Magandang umaga rin kay Sister Aloha. At ganun din kay Mamu, good morning po. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Sister Zenny Serna at ganun din kay Brother Florante. Magandang umaga po. At ganun din kay Sister Gloria at Brother Allison diyan sa Bria, Kalamba. Good morning. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong biyaya, sa inyong katapatan na hindi nagbabago. Salamat po sa umagang ito na kami ginising nyo, binangon ng may kalakasan. At dalangin po namin na saliksikin nyo po ang aming mga puso. Dinisin kami sa anumang karumihan na meron kami at hinihiling po namin ang inyong mga salita na aming pong pagbubulayan ngayon po umaga, inyong pong pagpalain. Kami po inyong turuan at ang mga bagay na amin pong makikita, matututunan ay amin pong maisabuhay, magamit sa amin pong buhay pananampalataya. Salamat po muli. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samat dalangin. Amen. Amen. Good morning kay Brother Leo at kay Sister Virgie Adriano. Good morning po. At dito na po tayo sa verse 9 to 11. Ito po ang ating pong bubulayan ngayon pong umaga. Psalms chapter 78 verse 9 to 11. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po ako na basahin. Ito pong Psalms 78 verse 9 to 11. Good morning kaya Sister Jennifer Isla diyan sa Upper Village. Ito po, Psalms chapter 78 verse 9. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God, refused to walk in his law, and forgot his works and his wonders that he had shewed them. Ayan, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita at ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. And dito po sa bahaging ito, isa po ito sa lesson nung kasaysayan na meron sila, di ba? Kahapon, kung maalala nyo, atin pong tinalakay yung lesson na mula sa kasaysayan ay kailangan maibahagi sa susunod na mga henerasyon. At napakahalaga nito para hindi na maulit-ulit yung mga sabihin nating yung discipline and disobedience. Diba? Kaya nga yung sinasabi po na history repeat itself dahil nga hindi natuto dun sa aral na meron yung kasaysayan. Diba? Kaya kapag may mga hindi maganda na nagkaganapan, maaaring ito'y naging nangyari na nung mga nakaraan at ito'y paraan lang ng pagdisiplina ng Diyos. Kaya dito, isa sa aral ng kasaysayan sa bayan ng Israel ay itong bahaging ito.
yung patungkol sa pakikipaglaban. Ang katanungan po kasi dito ay handa ba kung tayo ay naandito sa nasa labanan bilang mga anak ng Diyos, 'di ba? Ang ating pong buhay ay isang pakikibaka, isang labanan dahil tayo nandito sa daigdig at nasa teritoryo tayo ng kaaway. Ang tanong ay, are we willing to fight? Are we willing to fight the battle na kung saan tayo ay inequip ng Diyos? Alam po, ang bayan ng Israel isa sa kasaysayan ng kanilang bayan, isa sa tribo sa lipi ng bayan ng Israel ay talagang inequip sila ng Panginoon pagdating sa paggamit ng pana. Kasi ito yung sinabi dito sa verse 9 The children of Ephraim being armed and carrying bows turned back in the day of battle. Inequip sila, hinasa sila ng Diyos, train sila ng Panginoon, tinuruan sila ng Panginoon, pero hindi sila willing na sumama doon sa labanan. Ba? Dala-dala na nila yung kanilang mga pana, yung mga busog at palaso. Alam nila at mahusay sila sa paggamit nito, pero hindi sila willing. Ayaw nila na sumama sa labanan. Alam niyo po, tayong mga anak ng Diyos sa ngayong panahon, may mga kakayanan, may mga talento na binigay ng Panginoon sa atin at doon tayo hinubog ng Diyos. Ngayon kung tayo ay hinubog na ng Diyos doon, tinuruan na ng Panginoon sa mga bagay na iyan, dapat na andun din tayo na handa na gumawa doon sa kakayanan, gamitin yung talento na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya ang tanong ay handa ba tayo? Willing ba tayo na magamit yung ating buhay, yung ating kakayanan, yung ating skills, yung ating talent para sa Panginoon? Dito, itong lipi ng Ephraim, hindi sila handa. Kaya ito yung ang dahilan bakit naging silang may panahon na sila ay natatalo dahil may mga tao, may mga tribo na inequip ng Diyos, tinuruan ng Diyos, hinasa ng Diyos, pero hindi sila willing. Diba? Hindi sila willing. Kumbaga nga ilagay natin sa ating panahunan, may mga mananampalataya na matagal ng mananampalataya. Natuto na sa salita ng Diyos, may kakayanan na gumawa sa gawain ng Panginoon, pero hindi willing. Alam niyo po ang pwedeng maging resulta nito, tayong talunan. Akala lang minsan natin na ayos naman yung buhay ko Nagpapatuloy naman ako. Kaya nga minsan may mga anak ng Diyos, may mga mananampalataya na parang yung buhay pananampalataya, sabi ko nga kahapon, ay na lang, nagiging mechanical na lang. Ang mahalaga ay naandun sila sa church. Ganun na lang. Basta nandito naman ako sa church Alam po, may kakayanan, meron tayong kayang gawin na kung saan ang Diyos ang nagturo sa atin na dapat yun ay magamit natin. Dapat yun ay magamit natin. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan na umawit. Dapat yun ay willing dapat tayo na gamitin. May kakayanan tayo na magturo sa mga bata,
dapat magamit natin. May kakayanan tayo na magbahagi ng salita ng Diyos, dapat magamit natin. Diba? Dapat magamit natin. Kasi kung hindi, para tayo itong tribo ng Ephraim. Diba? Hawak na nila. Pero ano sabi diyan? Turn back in the day of battle. Turn back in the day of battle. Kaya ito yan. Ito po yung parang pinapakita dito na bakit magkakaroon ng defeat. Ay itong sinabi dito ng verse 9. Kapag ka tumalikod doon sa panahon ng labanan, turn back in the day of battle. O bawat anak ng Diyos, bawat mananampalataya, in-equip tayo ng Panginoon ng kanyang salita. Ibinigay niya sa atin yung kanyang salita. Pinagkalooban tayo ng pananampalataya. Meron tayong banal na espiritu sa ating pong buhay. Pero bakit minsan sa panahon ng mga kabigatan sa ating pong buhay, tumatalikod na tayo? Diba? Tumatalikod tayo. Ayaw nating lumaban. Parang lang Parang yung naririnig lang natin madalas na sa iba na kung tayo ay tutulungan, dapat willing din tayo na lumaban. Kung tayo ay kung meron tayong binubuhat at merong tutulong sa atin sa bumubuhat, dapat willing din tayong bumuhat. Minsan kasi kung may mga tumutulong sa atin, pero imbis na mapadali at mapagtagumpayan yung bagay na ating pong dinadala, binabata o pinagdaraanan o anuman iyan, ay lalo nga nagiging mahirap mapagtagumpayan kasi parang ang lumalabas ay yung tumutulong sa atin, siya na lang ang gumagawa at tayo mismo na tinutulungan ay ayaw na natin lumaban. Ito yung nangyayari dito sa bayan ng Israel, sa kasaysayan nila. Kayang magtagumpay ng kanilang bayan kahit sila ay kakaunti, kahit sila ay maliit, kahit sila ay hindi masyadong mayaman nung panahon na iyon. Kaya lang nagkakaroon sila ng panahon na natatalo sa labanan dahil mayroong mga kasama sila sa tribo, sa kanilang bayan, na ayaw lumaban. At ganoon din po. Kapag ilagay na lang din natin sa buhay, nangyayari sa buhay. Yung pinanganak na mahirap, hindi naman problema eh. Pero kung yung isang tao ay mananatili na naghihirap at mamamatay pa rin sa dati niyang kalalagayan na naghihirap, naghihikahos, kasalanan na niya yon. Ang Diyos nagbibigay ng mga pagkakataon, ini-equip tayo para pagtagumpayan yung ganung kalalagayan. Pero kung ayaw lumaban, kamamatayan niya talaga yon na siya'y mahirap. Ba? Ayaw lumaban eh. Parang parang pag-aaral lang, kung baga nga sa kabataan, na andyan na, may paaralan, may pagkakataon na mag-aral, di ba? Sa atin naman, meron nga mga public school at talagang makakapag-aral naman talaga ang estudyante. Kaya lang may mga kabataan na naandyan na ang paaralan, ayaw namang mag-aral. Ayaw lumaban eh. Diba? Kaya magiging talunan siya. Meron din na kung ilalagay naman natin ay sa physical, ba? May karamdaman,
na andun na merong mga kagamitan, may mga mahal sa buhay na talagang, para bang ito yung naging, tulong ng Diyos, in-equip ng Panginoon para mapagtagumpayan. Kaya lang ayaw din naman kung ayaw nung tao, ba ayaw din niyang lumaban, magiging siyang talunan. Ay po minsan nagiging ano tayo, kapagka sa ating sarili minsan, ah, nakatingin kasi tayo sa kalalagayan ng iba. Bakit sila ganito? Bakit sila tapos ako ganito? Ano po, minsan ay naghahanap tayo sa ating sarili, naghahanap tayo may hinahanap tayo na tulong samantalang naandiyan na yung, tulong ng Diyos. Nasa sa atin na lang, nasa sa atin na lang, alam niyo po yung, si John D. Rockefeller, ang sabi ng kanyang doktor, tinaningan na siya ng doktor niya. Sabi niya, at the age of 50, mamamatay ka na. Alam po, yung gano'ng, pananalita, panghina lalo ito. Maganda yung, nangyayari sa kanyang buhay, nagkaroon kasi siya ng karamdaman, tapos sabi ng doktor, at the age of 50, sabi niya, ay ano nang gagawin ko? Sabi lang ng kanyang doktor ay kung gano'n ang talagang, mangyayari, magpasaya ka na lang ng tao. Ano pong ginawa niya? Yun ang naging paraan ng Diyos para magtagumpay siya. Ginamit yun, sabi ng doktor, magpasaya ka na ng tao kasi kung yan na hindi natin hanggang diyan na lang base sa iyong kalalagayan, ano pong ginawa niya, nag-iisip siya paano siya makapagpasaya ng tao. Ang ginawa niya, tumulong siya ng tumulong sa nangangailangan, may kakayanan siya, hindi na niya iniisip yung kanyang, kalalagayan basta, sige, tumulong ako, magpasaya ako kung nasisiyahan itong taong ito sa gagawin kong pagtulong, ayun ang ginawa niya. At habang ginagawa niya yun, siya rin natutuwa. Alam po lumipas yung kanyang, ika-50 kaarawan, hindi naman siya binawian ng buhay. Lumipas pang ilan pang mga taon, hindi naman siya namatay. Pero patuloy niyang ginagawa, yung naging suhestyon ng doktor, magpasaya ka ng tao, nagtaka rin yung doktor, ba't hindi nangyari? Alam niyo po, lumaban siya eh. Ay kung nagmukmok lang siya sa kanilang, sa kanyang tahanan, sinabi na, ganito na pala ako, hanggang dito na lang ako, wala na. Di ba? Kung nagmukmok siyang ganon, ano po mangyayari? Baka mas lalo pa nga siyang napadali. Ito po yan eh. May mga kani-kaniya tayong labanan sa atin pong buhay. Iba-iba yung bigat. Hindi pwedeng sabihin na mas mahirap pa nga yung kalalagayan ko. Hindi, iba-iba. At hindi yan ibibigay ng Diyos sa atin nang hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya yan ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya natin pagtagumpayan. Magigilang tayo diyang talunan pag hindi tayo lumaban. Ito sabi dito eh. Ito yun eh. Kaya ang tanong eh, are we willing to fight the battle for which God has equipped us? Di ba? Hindi tayo ilalagay dyan ng Panginoon nang hindi niya tayo in-equip, hinasa, tinuruan. Hindi tayo dyan ilalagay ng Panginoon nang hindi natin yung pagtatagumpayan. Pero ang tanong, handa ba tayo? Willing ba tayo? Kasi kung di tayo willing lumaban, matatalo tayo. Opo, matatalo tayo. Hindi naman tayo. Ayaw naman natin eh. Diba? Kahit gaano kalakas yung isang mandirigma, kung ayaw niyan lumaban, matatalo siya. Kahit gaano kagaling yung isang mandirigma, kung ayaw niyang lumaban, matatalo siya. Kahit gaano siya kahanda, kung ayaw niyang lumaban, matatalo siya. Sa anumang kalalagayan sa buhay, aspeto ng buhay, larangan ng buhay, kung ayaw natin
na lumaban, kahit gaano tayo kahanda, kung ayaw nating lumaban, matatalo tayo. Ba? Kaya dito, ang sabi dito ng verse 9, the children of Ephraim being armed. Diba? Naandun na, may mga sandata na sila, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Tumalikod, umayaw, tumakbo dun sa panahon ng labanan. They are not willing to fight. Kaya ito po yun. Nakita natin dito sa kasaysayan ng bayan ng Israel, may tribo na ayaw lumaban, tumalikod. Kung i-apply natin sa ating pong buhay, may mga in-equip na tayo ng Panginoon para pagtagumpayan yung labanan na ating kakaharapin at kinakaharap. Ang tanong lang, are we willing? Willing ba tayo na lumaban? Kasi kung hindi, asahan natin, talo na tayo. Pero kung willing tayo, kahit gaano kabigat yan, pagdating sa hulihang bahagi ng labanan, magtatagumpay tayo. Bakit po? Kasama na natin ang Panginoon. Siya ang nag-equip sa atin. Verse 9, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law. Ito pa, isa pang dahilan bakit magiging talunan doon sa labanan ng buhay at sila doon sa labanan na meron sila, itong bayan ng Israel. Ito pong sinabi sa verse 10, unahang bahagi nito, sabi, they kept not the covenant of God. Hindi nila tinupad yung tipan ng Diyos, yung kanilang mga pangako sa Panginoon. Yung covenant ng Panginoon ay hindi na nila tinupad sa kanila pong buhay. Yung covenant nila sa Panginoon. Kaya, naandun yung defeat. Ilagay natin sa ating mga personal na buhay, meron tayong kani-kaniyaring covenant sa Panginoon. Nung tayo'y naligtas, meron tayong mga naipangako sa Panginoon. Nung tayo'y nakakilala sa Panginoon. Nung may mga pagkakataon na may mga panalangin tayo na may mga sinasabi tayo sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng covenant sa Panginoon. Kapag hindi natin ito tinupad, isa po ito sa magiging dahilan bakit tayo magiging talunan. May mga narinig ako nagsasabi sa akin dati noon, Pastor, simula na ito, tuloy-tuloy na ako. Hindi naman nila tinupad. Hindi naman sa akin pinangako. Sa Diyos yun nila ipinangako. Hindi nila tinupad. Ano po nangyari sa kanilang mga buhay? Naging talunan sila spiritually. Nasa na? Wala na sa pananampalataya. Wala na sa paglilingkod. Wala na sa gawain ng Panginoon. Yung pangako nila sa Diyos, yung covenant nila sa Panginoon, yung tipan nila sa Panginoon, hindi nila tinupad. Yan. Kung sa ating mga sarili, meron tayong mga ganitong naipangako sa Panginoon. Yan man ay publicly na nasabi natin, yan man ay privately o sa ating personal lang, atin pong alalahanin, atin to pa rin, atin pong ganapin sa atin pong buhay. Bakit po? Kapag hindi natin yung magawa, samantalang ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayanan, yun po'y magiging dahilan ng atin pong pagbagsak, pagiging talunan sa atin pong buhay. Yung sanabi na natin na magpapatuloy na ako sa Panginoon, gagawin ko na ito para sa Panginoon, tapos hindi natin ginaganap. Ayan po isang magiging dahilan ng ating pong pagiging talunan na mananampalataya. Hindi lang sa in-equip tayo ng Panginoon, tinuruan tayo ng Panginoon at hindi ayaw nating lumaban, ayaw nating gawin, kundi yung atin ding mga naipanata sa Panginoon na hindi natin tinutupad.
Pwede ring yan din po yung maging dahilan para tayo ay maging talunan sa atin pong buhay. Kaya alalahanin po natin, simula nung tayo naligtas, yung mga panahon na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, yung mga linggo na tayo ay humaharap sa Panginoon, dumudulog tayo sa Panginoon, naandun tayo sa altar at nangangako tayo sa Diyos. Alalahanin po natin, atin pong tuparin. Ang sabi pa niya, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law. Diba? Refused to walk. Ito pa, pangatlo, ano po? They refused to walk in His law. Ayaw na nilang sumunod. Ayaw na nilang lumakad sa kautusan ng Panginoon. Ayaw nang sundin ang salita ng Diyos. Diba? Ay kapag ayaw na nating tumalima sa salita ng Diyos, ay isa na po ito sa simula at pagbagsak natin. Magsisimula sa ating kalalagayang espiritual hanggang isang araw makikita sa ating kalalagayan physically. Ba? Kapag ayaw na nating tumalima. Kaya ano po yung kalalagayan, yung buhay natin sa kasalukuyan, pwede nating ma-diagnose kung bakit tayo na sa kasalukuyang kalalagayan sa ating pong covenant sa Panginoon, yung ating pong relasyon sa Panginoon. Dati meron kaming kapatiran noon sa Kalamba. May sakit siya at ng isang araw ay binisita ko kasi sabi niya hindi na po ako nakakakita. Sabi ko sa kanya, anong dahilan bakit hindi ka na nakakakita? Ay ito po ang ng doktor siguro dahil sa aking sakit. Pero sabi niya, pag-pray niyo po ako, pastor, na makakita ulit para makapagtrabaho. Pero po sabi ko sa kanya, alam mo, kahit naman panalangin ka ng marami. Kung ayaw naman ng Diyos, hindi ka makakakita. Sabi ko sa kanya, sa tingin mo, yun lang talaga ang dahilan bakit nangyari sa iyo. Ay alam naman niya yung sarili niya. Sabi niya, totoo po, malayo na ako sa Panginoon. Kung malayo ka na sa Panginoon at gusto mo na ibalik ng Panginoon ang paningin mo, bigyan mo siya ng dahilan. Di ba? Bigyan mo siya ng dahilan. Sabi ko sa kanya, bigyan mo siya ng dahilan para ibalik yung paningin mo. Pinag-pray ko siya noong time na yon. Siguro 1 linggo rin lumipas, tapos nag-text sa akin, pastor, salamat po, hindi ako nagpagaling sa iyo, Panginoon. Kaya lang, di ko alam kung ano yung usapan niya ng Panginoon, ito pa rin mo na. Lumakad ka na sa kanyang kautusan. Pero ano po nangyari? Ilang buwan din ang lumipas, bumalik ulit siya sa kanyang kalalagayan, sa kanyang ginagawa. Ayaw na naman ulit dumalo sa pananambahan, pinabayaan ulit yung kanya, hanggang sa lumala na naman ulit yung sakit niya at hanggang sa kinuha na siya ng Panginoon. Alam po sa atin, ganun din. Kapag tinanggihan na nating lumakad sa salita ng Diyos, ito po isang dahilan na rin ng ating pagkatalo. In-equip tayo ng Diyos ng kanyang salita. Di ba? Nasa sa atin kung babasahin natin o hindi, pagbubulayan natin o hindi, pag-aaralan natin o hindi, susundin natin o hindi. Kung hindi natin susundin, ay ito na rin po yung pagbagsak natin. Ito yung magiging dahilan. Bakit tayo magiging talunan? Una, kung ayaw nating hindi tayo willing na lumaban, magiging talunan tayo. Pangalawa, yung ating tipan sa kanya ay hindi natin tinutupad, magiging talunan tayo. Pangatlo, yung salita niya ayaw nating sundin, magiging talunan tayo. Diba?
pang-apat, sabi sa verse 10, 11, and forgot his works and his wonders that he had shewed them. Ano pa daw po na reason dito bakit magiging defeated yung isang mananampalataya? Maging yung bayan ng Israel na ito, anong sinabi dito ng Bible? And forgot his works. Kinalimutan nila yung ginawa ng Diyos sa kanila, yung gawa ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Forgot his works and his wonders that he had shewed them. At yung mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Diba? Kinalimutan na. Alam po, minsan sa ating sa atin na mga anak ng Diyos sa ngayong panahon, ganun din nangyayari. Minsan nakalimutan natin yung gawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Nakalimutan natin yung mga nakakamangha na paggawa ng Diyos sa atin. Unang-una na lamang dyan, ano po yung gawa ng Panginoon at nakakamanghang ginawa ng Diyos sa atin? Yung kaligtasan. Paano tayo naligtas? Paano tayo binago? Kapag nakalimutan na natin to, ayaw na nating gumawa, ayaw nating lumaban, hindi tayo magpapatuloy, hihinto na tayo, makikita natin ay puro negatibo, makikita natin ay puro pangit sa ating kapaligiran. Hindi na tayo gagawa. Pero kung maaalala natin yung mga nakakamangha, nakakagilalas na gawa ng Diyos sa ating pong buhay, yung kanyang protection, yung kanyang provision, di ba? Kung paano niya tayo dinala mula sa pangit na sitwasyon patungo sa magandang kalalagayan ng buhay. Kapag ito'y inalala natin, ano nga gagawin lang natin? Mananatili tayo, magpapatuloy tayo, maglilingkod tayo, magpupuri tayo sa Diyos. Pero kapag kinalimutan natin yan, hindi natin gagawin. Bakit marami ang nawawala sa pagsamba? Pananambahan na lang po. Bakit minsan humihinto ang isang anak ng Diyos na dumalo sa pananambahan? Hindi na niya naalala yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kung naalala niya, bakit hindi niya magawang purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos? Bakit marami ang humihinto na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Maaaring hindi na nila naalaala yung nakakamanghang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit marami ang humihinto na at parang wala nang ganang manalangin? Hindi na nila maaalala yung magandang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Tingnan niyo po kapag araw ng linggo, minsan ay marami ang nakakadalo. Pero bakit pag araw ng napagkasunduan ng iglesia, ng church, na magtipon para manalangin, bakit kukunti minsan ang dumadalo? Ang katwiran ng iba ay may trabaho po. Ay kung kaya naman makahabol, bakit hindi? Mahalaga nakasama naman doon sa pananalangin. Minsan ang katwiran ng iba, pwede naman po kami manalangin sa bahay bakit pa nagkaroon tayo ng pagkakatipon para manalangin? Bakit pa natin, alam po, meron tayo sa ating mga church na covenant, church covenant. Nakalimutan na kaya natin ito? Diba? Sabi doon, to give its church a preeminence. Diba? Over all human institution. Yun yung bahagi doon sa church covenant ibig sabihin, kung merong mga conflict doon sa mga human institution at sa activity ng church, uunahin yung church. Covenant ito nung anak ng Diyos doon sa church at hindi ito covenant lamang sa church. Covenant natin ito sa Diyos. Minsan nakalimutan na natin. Nakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin.
Hindi na tayo nakakadalo sa pananalangin, hindi na tayo na ultimong sarili nating pananalangin, eh, hindi na natin nagagawa. Bakit nakalimutan natin yung paggawa ng Diyos? Bakit marami ang hindi na nag-aakay ng kaluluwa? Kung dati naman sumasama mag-soul winning, sumasama mamigay ng babasahin, bakit hindi na? Ito yung sabi ng Panginoon, eh, forgot His works and His wonders that He had shewed them. Nakalimutan na yung mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Diba? Dati naman ay kayang mag-Bible study. Bakit hindi na? Di ba? Kalimutan na yung ginawa ng Diyos sa kanya. Di po ba? Kan tayo, eh. Bakit dati yun may mga hawak na Bible study yun. Dati yun nagtuturo naman yun. Dati yun umaawit. Dati yun ganito. Bakit hindi na? Baka nakalimutan na yung ginawa ng Diyos sa kanya. Akala niya, ayos na ito. Basta ako'y nasa church ng linggo, basta meron akong ginagampanan na ganito, ayos na ito. Alam po, kaya nagiging ganon, ayaw na yan. Hindi siya willing na lumaban doon sa labanan. Kaya dito po, mapansin natin, dito sa kasaysayan ng bayan ng Israel, ito yung kanilang naging dahilan kapag sila ay nagiging talunan. Una, they turn back in the day of battle. May mga ayaw lumaban. Hindi na tinupad yung covenant nila sa Panginoon. Refuse to walk in His law. Ayaw nang lumakad sa salita ng Diyos. At pang-apat, forgot His works and miracles. Diba? Yung wonders that He had shewed them, nakalimutan. Sana ito po naging paalaala sa atin upang sa ganon sa ating pong buhay pananampalataya, buhay espiritual ay tayo po hindi maging talunan. Bagkus tayo po nananatili na gumaganap, lumalaban at nagtatagumpay sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po. Salamat sa paalaala sa amin. Salamat na kami po, Panginoon, ay ini-equip nyo, tinuturuan nyo upang maging kagamit-gamit para po sa inyong kaluwalhatian at mapagtagumpayan ang bawat labanan sa amin pong mga buhay. Patawad sa amin pong mga pagkukulang at pagkakamali. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak patuloy na bigyan ng kalakasan, biyaya, proteksyon at probisyon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo ang mga kapatid naming may karamdaman. Bigyan sila ng kalakasan, Panginoon, kagalingan sa nila po mga karamdaman. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na inyo pong ipaalaala sa kanila yung mga magaganda pa na mga ginawa nyo sa kanila pong mga buhay. Maging, Panginoon, sa mga kabuhayan, trabaho at negosyo ng inyo pong mga anak, akin pong inilalapit sila sa inyo, inyo pong pagpalain, laguin at paunlarin ang kanila pong mga kabuhayan. Sa mga nagbibiyahe, papasok sa trabaho, ingatan sila, Panginoon. Mga nag-aaral, bigyan ng katalinuhan, kasipagan sa pag-aaral, maging pag-iingat sa kanila din pagpasok sa paaralan. Sa mga lingkod nyo na ginagamit, tinawag sa inyo pong ubasan, Panginoon, bless nyo po ang kanilang mga buhay, kanilang family, ang kanilang kalusugan, at ganoon din po patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming pong bayan, ang aming bansa. Ay pong Panginoon, ang siya pong manguna, gumawa, kumilos, Panginoon, lalo na sa mga namiminuno sa aming pong bayan, Panginoon. Nawa sila ay maabot ang inyong ebanghelyo at makakilala sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Bigyan nyo rin po kami ng biyaya sa buong maghapong ito. Kami po inyong pangunahan. At kayo nawa ang siya pong
maitaas sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po. Palain niyo po ang inyong mga anak. Ito po yung aking samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating pong mga kapatid na nakasama natin ngayon pong umaga. Yan, good morning at salamat po kay Brother Carlito Ventura. Ganon din kay Reza J. Correo. Diyan sa Binyan. Good morning po. Kay Pearl, good morning. At ganoon din kay Sister Catherine Bendania Alvis diyan sa Kalamba. Magandang umaga po sa inyo diyan. At ganoon din kay Brother Arnel Absalon. Good morning po. Kaya Sister Linda Pauline, good morning. Sister Rosie Rancho, good morning. At Sister Miriam Banyal, good morning po. At sa iba pa natin mga kapatid na nanonood at hindi man mapati dito ang inyong pong pangalan, magandang umaga po. Palain kayo ng ating Panginoon. Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.